Sa pagkakataon pong ito, ay nais ko pong sagutin ang maling pagpapaliwanag ni Ginoong Dan Omar Leybag sa programa niyang Ang Pagbubunyag. Sa programa pong Ang Pagbubunyag ng Iglesia ni Ginoong Manalo, ay pinaliwanag po ni Ginoong Leybag na mali ang paniniwalang Diyos ang Panginoong Hesukristo base po sa mababasa natin sa John chapter 20, verse 28. Hindi po lingid sa ating kaalaman na ang iglesyang kinaaniban po ni Ginoong Leybag ay ang iglesyang hindi naniniwala sa pagka-Diyos po ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sa video pong ito ay sisikapin po ng inyong lingkod na ipaliwanag ang maling turo ni Ginoong Leybag sa kanyang programang Ang Pagbubunyag. Hindi na po natin patatagalin mga kapatid, iisa-isahin po natin ang kanyang mga argumento sa John chapter 20, verse 28. Pakinggan po natin ang unang argumento ni Ginoong Leybag. Ano po ba ang nilalaman ng talatang nabanggit? Pakinggan po ninyo, ganito po ang mababasa natin dito po sa Juan 20:28. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ayon po sa mga nagtataguyod ng aral na Diyos ang Panginoong Hesukristo, sa talata raw pong ito na binasa po namin ay maliwanag na tinawag ni Apostol Tomas na Diyos niya ang Panginoong Hesukristo. Ngunit dahil po ba sa sinabi ni Tomas sa Panginoong Hesukristo ang mga salitang Diyos ko, ito po ba ay nangangahulugang ang Panginoong Hesukristo ang kinikilala niyang tunay na Diyos? Pati na po ng iba pang mga alagad o di kaya'y mga apostol? Pakinggan po ninyo, dito pa rin po sa mismong Kapitulo 20 ng Aklat ng Juan, itataas lang po natin ang pagbasa. Dito po sa talatang 17, ganito po ang sinasabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Mga kaibigan, hindi po ang Panginoong Hesukristo ang kinikilalang Diyos ng mga apostol. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi na ang Diyos nila ay ang kanyang Diyos at Ama. Napakaliwanag po ng pahayag ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, Pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos. Kaya po, mga giliw po naming mga taga-subaybay, bago pa po ang talatang 28, sa talatang 17 pa lang ay maliwanag na pong pinatunayan ng ating Panginoong Hesukristo na hindi po siya tunay na Diyos. Kaya sa talatang 28 naman, hindi po ang kahulugan noon ay ang Panginoong Hesukristo ang kinikilala ni Apostol Tomas na kanyang Diyos. Ang sabi po ni Ginoong Leybag, dahil daw po sa sinabi ng Panginoong Hesus sa talatang 17 na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos, ay maliwanag daw po na hindi Diyos ang Panginoong Hesukristo, kundi ang kinikilala pong Diyos ni Kristo at ng mga apostol ay ang Ama. Sa isa pong banda, tama naman po na kinikilala ng mga apostol at ni Jesus na Diyos ang Ama. Hindi po natin mapapasubalian nito. Ngunit kung sasabihin po natin hindi Diyos si Kristo dahil tinawag po niyang Diyos yung kanyang Ama, sa pagsasabi sa talatang 17 na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos, ay maliwanag pong hindi ito tama. Wala pong masama na tawagin ng anak ang kanyang ama na Diyos, sapagkat tunay naman po talaga na Diyos ang kanyang ama. Kung hindi po natin na itatanong, tinatawag din po ng ama na Diyos ang kanyang anak. Pero hindi po nangangahulugan na hindi na po Diyos ang kanyang ama, dahil sa tinawag po niyang Diyos yung kanyang anak. Basahin po natin ang sabi sa Hebrews chapter 1 verse 8. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. At ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Dito po sa talatang ito ay tinawag ng Ama na Diyos ang kanyang anak. Sabi po ng talata, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman.
Sa pagtawag po ng Ama na Diyos yung kanyang anak sa talata pong ito ay hindi po nangangahulugang hindi na po Diyos ang Ama. Natural pong tawagin po nilang Diyos ang isa't isa dahil parehas naman po silang Diyos. Pakinggan po natin ang sabi ng ating pong Panginoong Jesucristo sa John chapter 10 verse 30. Ang sabi po ng Panginoon, I and my Father are one. Yun pong salitang one sa Greek ay nangangahulugan pong one in essence. Ibig pong sabi, kung Diyos po ang Ama, Diyos din po ang anak. Sa katunayan, naintindihan po ito ng mga Hudyo na nakarinig po sa Kanya. Kaya sa verse 31 po ay nagsitampot ulit ng bato ang mga Hudyo upang batuhin ang Panginoong Hesus. Basahin po natin ang verses 31 to 33. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong, sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Nilinaw po ng mga Hudyo sa verse 33 ang issue nila sa Panginoong Hesus. Ang sabi po nila, hindi daw po dahil sa mabubuting gawa, kaya siya binabato ng mga Hudyo. Kundi dahil sa siya ay tao, inagpapakunwari po siyang Diyos. Naisip ko po tuloy na ang issue pong ito ay parehas na parehas sa issue ng iglesia na itinayo po ni Ginoong Manalo. Sila po ay tutol katulad ng mga Hudyo sa pagka-Diyos ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya hindi na po nakapagtataka na may mga iglesia pa rin po ngayon na katulad ng kinaaniban ni Ginoong Leibag na namamato sa katulad po nating naniniwala sa pagka-Diyos ng ating pong Panginoong Jesucristo. Gusto lang po nating linawin ulit na hindi po nangangahulugan ang pagtawag ni Jesus na Diyos ang Ama, hindi na po siya Diyos. Dahil kung ganon, hindi na rin po Diyos ang Ama dahil base po sa Hebrews 1:8, tinawag po niyang Diyos ang kanyang anak. Mga kapatid, abangan niyo po sana ang gagawin pa po naming part 2 or part 3 ng video pong ito. Maraming pong salamat sa inyong panunood at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.